Nung nandito na po ako, asawa ko nagloko. And hindi po siya nagsabi sa akin na meron na siyang kinakasama. Mhm. And then even though nakausap ko na siya, Mhm. hindi siya nagsabi kundi sa ibang tao ko po na laman na meron na siyang kinakasama po. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Cheryl Quintin po. Ma'am Cheryl, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 16 years po. 16 years. Opo. Dito lang po yun sa Hong Kong? Hindi po. 5 years po ako sa Jordan. Mhm. And then 5 years din po ako sa Singapore. And then dito na po. Dito 6 na. years. Opo. Okay. So, ano po yung pinaka-reason mo kung bakit ka nag-abroad way back before 16 years ago? Dahil po sa kahirapan ng buhay po. Taga saan ba kayo sa Philippines po? Sa Ifugao po. Ifugao. Opo. Mountain Province yun, di ba po? Yes Hindi po, pa. sa Cordillera din Okay, so sa hirap ng buhay yun yung reason kung bakit ka nag-abroad. po. Opo. Mhm. And sa tagal-tagal mong nag-abroad, saan yung pinaka-worst na na-experience mo bilang OFW? Saang bansa? Actually, wala naman po. Kasi lahat naman ng naging amo ko is mababait po Mhm. sila. Pero ano yung pinaka-worst? Nasaan kang bansa yung merong pinaka-worst na nangyari sa inyo? Dito po. Dito sa Hong Kong. Opo. Bakit po? Ano pong nangyari? Ano po, kasi po nung nandito na po ako, asawa ko nagloko. Mhm. And hindi po siya nagsabi sa akin na meron na siyang kinakasama. Mhm. And then even though nakausap ko na siya, Mhm. hindi siya nagsabi kundi sa ibang tao ko po na laman na meron na siyang kinakasama po. Na ayaw niya na rin sa'yo, parang gano'n? Opo, siya po mismo ang nagsabi sa pamilya ko na Pero hindi ka niya dinirekta. hindi po. Gaano ka nakatagal na nagwo-work abroad that time? Kasi sabi mo, ang last mo is dito sa Hong Kong, di Opo, ba? opo. Gaano ka nakatagal dito na sa Hong Kong yung nangyari yung bagay na yun? Kasi magto 2 years na po nung nalaman ko na Mhm. na niloloko niya ako, Mhm. ganyan. Mhm. And And how was that yung nalaman mo yun? Kamusta ka that time? Yung nalaman mo yun? umiyak po ako. Mhm. Kasi hindi ko ine-expect na gagawin niya yon. At saka yung tagal ng panahon na binitray niya ako, na hindi man lang nagsasabi, na kahit kinakausap ko siya, wala po. Mhm. So, sobrang gumuho ka that time. Umiyak po talaga ako. Ilang ba yung anak po ninyo? Kasi po, ay isa lang po, kaya lang may anak po ako sa pagkadalaga po. Mhm. So basically dalawa? Ganun? Opo. Mhm. And then, itong anak ninyo, how was yung reaction niya? Kasi bata pa po, hindi pa niya naiintindihan. Pero ngayon, ilang taon na siya? 7 years old lang po siya. Ngayon? Opo. So, hindi. So, paano yun? Nakikita niya yung tatay niya or hindi rin? Hindi, kasi kahit tinatawagan ko yung tatay niya at sinasabi ko na bisitahin niya yung anak, wala daw siyang time. Mhm. Tapos lagi kong sinasabi sa anak namin, and then nagtatanong lang siya kung nasaan siya. And then sabi ko lang sa kanya, meron na siyang iba. Mhm. Sabi ko ganun, bakit hindi na siya pumupunta dito? May iba akong mami. Ganun lang siya. Mhm. Magtanong. Mhm. And I like yung sinabi mo na parang kahit nagtatanong siya, una sa lahat, hindi mo linihim. Hindi mo linihim Hindi na may iba na siya. But at the same time, hindi mo rin siniraan itong sabi natin, naglokong asawa mo. Bakit? Kasi, sabi ko nga, ang problema ninyong mag-asawa, labas dyan yung anak ninyo. Kasi may mga, alam natin, nababalitaan tayo na may mga tao na tinadamay nila sa sama ng loob nila yung ibang tao, yung anak nila most especially. At I think hindi yun matalinong paraan. Bakit? Kasi labas yung anak lagi doon. Opo, basta. Diba? So, paano ka napunta dito sa help center pala? In-invite ako ng kaibigan ko po. Gano'n na rin po kayo katagal? Since pandemic po. Pandemic. Opo. And ganito po, if I am going to ask you, siguro po merong tayong kababayan. Kasi, gano'n na kayo katagal na hiwalay ng asawa mo?
Since Kayong pong ma-remain? 2020. So, mga ganun. So, Yes po. mga 6 years na. Okay. Opo. So, basically, gumagaling na yung sugat na yan. Diba? Hindi natin masasabi na hindi na masakit yun sa'yo kasi yung remembrance ng nangyaring ganun, hindi yun mabilis mabura at di yun mabubura. Opo. But if ever, kasi ngayon, nakaka-move on ka na. Diba? Nandun ka na sa situation, nakaka-move on ka na. And, paano kapag meron ka, halimbawa, ako, kaharap mo, isang tao na yung pinagdadaanan ko ngayon, yan yung pinagdaanan mo noon. Then ngayon, ako yung taong sobrang sakit rin ng nararamdaman kasi basically niloko rin ako. Ano pong ma-advise mo sa akin? Yung ano po, patawarin na lang po yung tao nagkasala sa'yo. And sikan na lang bahala Mhm. para makapag-move on ka na rin. Mhm. Kasi dala-dala mo yan, yung bigat, araw-araw. Mhm. Huwag mo nang move on na lang po. Yes, kasi walang ibang alternative. Kasi kung merong shortcut lang, ginawa na natin. Pero ang pinaka-shortcut is forgiveness talaga. Opo. And thank you very much kasi even though ganito yung masalimuot yung nangyari sa buhay mo, you are still standing firm. And I believe na yung Diyos, meron siyang reason kung bakit niya hinayaan na mangyari ito. Maybe hindi pa natin get sa ngayon. Pero later on, we are going to get kung bakit hinayaan tayo. But still, naging malakas ka naman dahil sa nangyaring ito. Opo, Pastor. Na-discover mo na kaya mo naman pala. Okay? Thank you very much po and hopefully makipagkwentuhan pa tayo next time. Okay? Thank you po, very much. Pastor. Hello po, ang napanood nyo pong mga story ay real life stories ng kababayan nating Filipino dito po sa Hong Kong. At alam nyo po ba na yung health center natin ay bukas araw-araw? Regardless sa day off ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Actually, merong gustong sabihin yung mga members ng health center para sa inyo kababayan naming Pilipino na nasa Hong Kong. Ano po yon? Kabayan, welcome ka. Kung kailangan nyo po ng free counseling, kung gusto nyo pong mabisita kami, tingnan nyo lang po ito na nakikita nyo sa baba. Nandyan po yung information ng WhatsApp. Nandyan rin po yung location natin. Feel free to visit us. Okay? God bless you po.